Good day mga katek. Repair tayo na microwave oven. 30 liters. Whirlpool ang tatak. Sabi ng ating customer ay may power pero hindi umiinit. Ngayon mga katek ay ating munang testingin. Tulad dito, nilagyan ko ng tubig. Ayan, mga katek, testingin muna natin. Kuya sa iyang kauban na nakulistihan, yung anak ba yung iyang mangod na wala pa din natin na dugay naman nakaayo. Isaksak na natin mga katek para malaman natin kung hindi talaga umiinit. Iset lang natin mga katek sa 30 seconds. Ayan, nakikita nyo mga katek na may power nga siya. Ayan, hintayin lang natin mga katek. Nagsagawa ng mga sila na maghambak upang ma-inspect at masiguro lahat ng electrical systems sa mga nasasabutang paaralan. Gusto ko mga yung gusto sa mga anak ko yung action ng ayan mga katek, natapos na. Ating i-check ngayon kung hindi ba talaga umiinit. Ayun mga katek, hindi siya uminit. Yung inilagay nating tubig ay ganun pa rin, malamig pa rin. I-unplug na natin mga katek at atin ang bubuksan kung anong problema nito. Ayan mga katek, gamit tayo ng tester at i-check muna natin itong fuse dito tayo sa buzzer mga katek. Ayun mga katek, nag-buzzer siya, ibig sabihin buo yung kanyang fuse. I-check naman natin mga katek itong high voltage fuse dito sa baba, katabi ng high voltage capacitor. I-check natin kung magbabuzzer. Wala siyang buzzer mga katek, ibig sabihin ay open na itong fuse na ito. Kaya ating tatanggalin para nakita yung loob na ang loob. Open ba nga ang fuse. Ayun mga katek, hindi nga tayo nagkamali. Open nga itong fuse na ito, itong high voltage fuse. Sira na, pumutok na siya. Sunod naman natin i-check mga katek ay itong magnetron socket. Baka shorted na ito dito sa body. Ito ang dahilan kaya pumuputok yung ating fuse ng microwave. Ayun mga katek, hindi nga tayo nagkamali. May resistance siyang nasusukat dito sa body. Ibig sabihin ay shorted na to. Ito ang dahilan kaya hindi umiinit ang ating microwave oven. Palitan natin yung mga katek ng bago. Magnetron socket ito. Ito mga katek, ang sira na magnetron. Susunog na siya. Ayun mga katek, nakakabit na natin itong bagong magnetron socket. Nilagyan lang natin ang tornilyo, tapos umihi lang natin. Ayan, hindi na siya grounded. Ayan, umihi lang natin yan gamit ang ating soldering iron.